pa ang salaysay ni Christopher Ryan Maranan at Efraim Daniel Lara, mga kapwa neophyte ni Mark Andre Marcos sa Lex Leon ng Fraternitas, inihayag nila ang hirap na kanila umanong dinanas. Kwento rin ni Lara, nakita rin daw niya kung paano natumba si Mark Andre. Nataranta pa raw ang kanilang mga tinuturing na mga master ng maganap ito. Sina Maranan at Lara rin daw ang nautusan para makipagkita sa pamilya Marcos para ipagbigay alam na maayos ang kalagayan ng binata sa kabila ng kondisyon nito. Pero ang dalawa, wala raw balak tumistigo o maghain ng kaso laban sa mga sangkot sa umunoy hazing. Sa kabila nito, magagamit naman daw ng otoridad ang mga sworn statement ni Maranan at Lara para makatulong sa kaso. Ang patuloy na investigasyon sa hinihinalang hazing na ikinasawi ni Mark Andre Marcos. Yan ang ating tatalakayin ngayon. Para po sa ating talakayin natin ngayon sa studio live, si Police Senior Superintendent John Bulalakaw, ang hepe po ng Cavite Police. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Igan. At nasa linya po natin si Ginoong Mac Ferdy Marcos, ang ama po ni Mark Andre Marcos. Good morning po. Magandang umaga po. Opo. Ngayon po nga nailibing na po si Andre, ano na po susunod na hakbangin po ng pamilya? Ngayon po at nailibing na, Opo. magkakaroon na po kami ng sapat na panahon para magipag-ugnayan sa pulisya at tumulong mangalap ng mga impormasyon para sa mga investigators po. Opo. May reaksyon ba kayo dun sa pangako ho ng kabilang kampo na isusuko si Gian Angelo Veluz? Mismo yung ama ho, nagsabi nung Biyernes. Pero hanggang ngayon ko, parang wala pa rin po nangyayari, tatay. Nakakalungkot nga po na iyon ay isang pangako lang pala, hindi naman niya tutuparin. Pero regardless po, matutuntun po naman siguro siya. Opo. Si Christopher Ryan Maranan at Efraim Daniel Lara, nag-iwan po ng mga sworn statement sa ating pulis. May kakausapin pa daw kayo ibang neophyte. Totoo ba yun? May iba pa? Meron po. May mga nagpapadala sa amin ng mga feelers ng mga intention nila na magbigay ng informasyon. Opo. Pag nangyari po yon ay makikipag-coordinate kami sa ating kapulisan pagkakali. Nung Biyernes po, isa sa mga opisyal ng San Beda, si Dean Ulan Sarmiento, nagparating na po ng pakikiramay. Dito po, live po siya sa unang hirit. May binigay na hubang tulong sa inyo o anumang uri ng koordinasyon ng San Beda, tay? Opo, nagpunta po sila sa burol ng aking anak. At ang Father Rector mismo ay nakipag-concelebrate doon sa misa. At nangako sila na makiki-cooperate sa pagtugis sa mga nagkasala dito. Opo. At naramdaman po namin na sincere naman ang offer nilang ito. Opo. Siguro tayo, payo ko lang po, personal po ito, na makipag-ugnayan po kayo dun sa pamilya din ni Melvin Reglos para alam niyo na ho, kasi hanggang sa ngayon yata, kay Melvin din ho, walang nangyayari. Para ho magkapalitan ba ng impormasyon, paano mapapabilis yung katarungan sa anak niyo at dun sa nauna hong taga San Beda rin? Opo, ang totoo po ay may ugnayan na po kami. Ay, okay, good. Opo. Nakausap ko na sila. Opo. At sinabi nila yung mga dapat gawin, Opo. kung ano yung mga dapat hindi gawin. Opo. At nangako po na magkakaroon kami ng ugnayan palagi. Okay. Kasong ito. Okay, tatay, narito po live si Superintendent Bulalakaw. Bago ko siya kausapin, baka may mensahe ko kayo o bilin sa kanya kaugnay ng kaso po ng inyong anak. Okay po, Igan. Kay Superintendent Bulalakaw, taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyong ginagawang pag-imbestiga. Binibigay po namin ang full support and confidence sa inyo dahil alam po namin ang inyong kakayahan
Salamat po. Okay, pakisagot lang agad para... Maraming salamat naman po at meron kayong confidence sa aming ginagawang investigation. Hayaan niyo po at kami naman ay hindi magpapabaya dito sa ginagawa namin ngayon at sisiguruhin po namin na makakapag-build tayo ng isang airtight case kagaya po ng utos sa amin ng ating Chief PNP na si Police Director General Nicanor Bartolome. Okay. Tay, sige pa, pahinga muna kayo. Tuloy niyo lang yung panonood sa TV at may mga balita po si Superintendent. Nakikiramay po kami. Ingat po kayo. Salamat po. Okay. Okay, Superintendent, asa na tayo sa kaso? May lead na ho ba? Ang inaabangan ng mga kamag-anak eh. Nakukorner na ho ba natin si Gian Angelo Veluz at yung iba pang sangkot dito sa hising na ito? Sa ngayon, meron naman kaming effort na ginagawa, Igan, at hindi rin magtatagal kapag nakatanggap na kami ng warrant of arrest galing sa court laban sa kanya, mag-full blast na po ang aming operation para Ba't mahuli nagtatagal? siya. Ngayon kasi, bali, nai-refer na namin ang kaso sa Fiscal's Office. Okay. Hinihintay pa namin yung bang mga statements, itong mga kagaya nito, nakagather na tayo ng mga sworn statements ng ating mga witnesses. At pagka naisampa na namin ito ngayon, maaaring ngayon o bukas, i-request na namin sa court na magkaroon ng speedy disposition nito para makapagpalabas kaagad sila ng warrant of arrest. Si Christopher tsaka si Efraim nag-iwan ng sinumpang salaysay sa inyo, di ba? Pero sabi nila hindi sila tetestigo, no? So, pero may bigat na huba yung sinumpaan nila salaysay para gumulong na yung kasong ito. May bigat yung kanilang sinumpaang salaysay pero kailangan kasing intindihin natin yung kanilang concern. Una, siyempre, kaya nila ipinakiusap sa akin yon ay dahil talaga namang kailangan i-consider yung safety nila. Pangalawa, siyempre, kahit papano nagkaroon na sila ng hindi takot, kundi yung kanilang parang feeling of parang loyalty sa kanilang grupo, fraternity. Okay. Pero ganun pa man, yung kanilang ibinigay na statement sa amin ay malaki na ang maitutulong noon doon sa ating ginagawang investigasyon. Okay. Yung tatay ho ba nitong si Veluz, kasama rin sa kakasuhan no ito? Oo, kasama siya dahil base doon sa ating anti-hazing law, whoever is the registered owner of the property or facility where the initiation rites were conducted is also liable under the law. Ba't kailangan daw ho ng complaint na manggagaling sa tiyahin? Wala ho ba? O ni Andre, no? Wala pa ho ba? Nakuha na Nakuha namin niyo na. yung complaint galing doon sa father ni Andre. Sa father, hindi na kailangan yung tiyahin? Pwede pang magbigay Kasi yung nandun siya sa tiyahin niya nung nangyari yung incident, parang ano siya, no? Kailangan Guidance, din, ano, kailangan din. Okay. For some other details. Manawagan ho tayo sa nanonood. Baka nasa tabi-tabi lang si Gia, nakikita nila, basketball. Saan ho sila maaari magsumbong, Superintendent Bulalakaw? Kung sino man po ang nakakaalam, doon sa mga maaaring naging sangkot dito sa initiation rights na aming iniimbestigahan ngayon, ay sana po ipagbigay alam ninyo sa Cavite PPO. Kagaya po ng ibinigay ko ng numero. Sige. Noong pa mga nakalipas na interviews. Ano yung mukha, tandaan nyo yan, ha? Okay. Ang aking pong phone number ay 0917-502-0828. Ayan. Maraming salamat po. May mga nagte-text naman. Marami ho. Marami Actually, na. flooded the other day yung aking telepono. Nagpa-positive naman po yung mga informasyon. Yung iba, sa totoo lang, Ay, pasalamat tayo, no? yung isang anonymous texter sa akin, yun ang nagbigay ng lead doon sa restaurant at saka bar and grill na Na may CCTV. may CCTV kung saan sila unang nag-assemble. Sige ho, sama-sama ho tayo magtulungan dito at nang matigil na itong karahasan na ito. Maraming salamat po, Police Senior Superintendent John Bulalakaw, ang hepe po ng Cavite Police. At kanina po si Tatay Mac Perdi Marcos, ama po ni Mark Andre Marcos. Siya po